Ayun, isang masaya at mabiyayang araw na naman dito sa ating Itulay online tutorial at tayo'y nasa quarter 2 na. Tutor Eric, kumusta? Ayun po, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Tama po kayo, Tutor Ryan. Tayo po ay nasa ikalawang markahan na. Napakabilis po ng oras at Ayun, araw. ang bilis naman talaga, no? At syempre, nalalapit na ang Christmas. Magpapasko. Ang bilis Na talaga po. ng panahon, Tutor Eric. Oo Alright, nga so po, syempre, grabe. At ano pa mang mangyari, ano mang panahon, tayo ay nagpapatuloy sa ating pagkatuto. At syempre pa, sa tulong ng ating Itulay online tutorial. At bago tayo magsimula, of course, dapat nating i-follow at i-like ang ating official Educational Technology Unit page, ang ating Itulay, at syempre ang DepEd tayo Facebook page, gayon din ang YouTube account natin ang EdTech Unit YouTube account, gayon din ang tawag dito, DepEd TV. Ayan, lagi niyong ilalike at i-follow at i-subscribe para tuloy-tuloy ang ating pagkatuto saan man tayo naroon. Di ba, Tutor Eric? Tama po kayo, Tutor Ryan. Tayo po ay laging live na napanonood sa EdTech Unit, DepEd Tayo FB page, DepEd Philippine page. Kaya dapat po tuwing araw po ng Miyerkules, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon, dapat lagi pong nakatuon yung mga pansin ng ating Sino mga bang mag-aaral, nawala? lalo Ako na ba? sa O si Tutor ikas... Eric? Ayan. Okay na po Diretso lang, ba? Tutor Eric. Sige po. Naririnig po ba ako? Yes po, narinig po. Yun po. Katulad nga po ng sinabi ko, tuwing araw po ng Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 o alas 3:40 ng hapon ay dapat po laging nakaantabay po ang ating mga mag-aaral sa ikasyam na baitang, lalong-lalo na po yung mga shout out po dun sa mga magulang na lagi pong gumagabay sa kanilang mga anak. Ayan, Tutor Ryan. Yes, syempre, no? Lagi nating pasasalamatan at dahil sa walang humpay at lagi tayong kumbaga tinutulungan, sinusuportahan ng ating mga magulang, ano? So shout out sa lahat ng mga magulang sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa lahat ng mga mag-aaral na laging sumusubaybay upang patuloy ang kanilang pagkatuto. Maraming salamat at syempre saludo kami ni Tutor Eric sa inyo. Siyempre, Tutor Ryan, dapat, di ba ho, nung nakaraang markahan natin, meron po tayong pinarangalan ng mga excellent duty. Dapat ngayon, hindi lang po Yes. talaga dapat 5 yung makasama. Dapat po, kung pwede nga lang po Tama. natin silang bigyan lahat ng parangal, gagawin po natin para makita po natin kung ano po yung mga ipinamalas nila, hindi lamang sa unang markahan, kundi hanggang sa ika-4 na quarter po ng ating Itulay. Tumpak, Tutor Eric. At dahil dyan, syempre, magkaroon muna tayo ng time para batiin ang lahat ng mga mag-aaral all over the Philippines. Simulan na natin kay Rubin. Nandito na naman ang lahat ng mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan sa buong bansa. No? Tulad ng si Rubin, nandito naman. Good afternoon po, watching from Novaliches High School, SDO, Quezon City. JJ Velasco, shout out sa mga ALS student sa buong universe dyan. God bless talagang buong universe. JJ Velasco, shout out sa iyo. Mandy, good afternoon po. Gayon din kay Jen Lynn Villavito, Lynn Llanera. Good afternoon, watching from Lanao National High School, Kidapawan City. Princess Divine Manipon, good afternoon po, tutors. Princess Divine Manipon 9 Galaxy from Luis Fe Gomez, Diamantina National High School, Kabatuan East District. Diamantina, Kabatuan, Isabela. Talagang lalong-lalo ng mga taga Isabela, no, ang lahat ang daming mga paaralan na sumusubaybay sa atin sa Itulay online tutorial. At syempre pa, lahat ng yan, ang lahat ng mga tagapagsubaybay natin sa iba't ibang paaralan sa buong bansa ay parangalan din ating Itulay online tutorial sa pangunguna ng DepEd EdTech Unit. At syempre pa, Tutor Eric, meron pa ba tayong gustong batiin? Siyempre po, Or lalong-lalo na po shout yung out? sinabi niya po kanina, Tutor Ryan, na marami po ang nanonood na Yes. galing sa Isabela. Pero Mm-mm. nakikita ko rin po na mas marami din o
kapantay po nung mga nanonood sa Isabela yung mga nanonood po na galing sa Cagayan, lalo na po dun sa mga taga-Lalo National Mm. High School. Sila po yung Akalain mo mga, yun, no? sila po yung, ano po bang tawag doon? Yung pinaka maraming nanonood. Supportive, parang Yes, ganyan. O opo, most supportive supportive school school. yes. Ayan talaga naman, no? So syempre, nag-e-enjoy na tayo, natututo pa tayo sa ating DepEd Itulay online tutorial. At syempre pa, pasalamat din po sa ating lahat ng mga pinanggalingan nating SDO, no, sa suportang binibigay din sa atin. Sa akin, SDO Camarines Sur, sa pangunguna ng aming masipag, mahusay na SDS, si Ma'am Loida Nedea. Tutor Eric. Ayun po, shout out din po sa aming masipag na Schools Division Superintendent na si Dr. Nerissa L. Losaria, CESO 6, lalong-lalo na po dun sa aming mahal na punong guro sa Bagumbong High School, si Ginoong Noel G. Kibuyin, at sa puno po ng Kagawaran ng Pilipinos na si Ginang Emma D. Pastrana. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa lahat. Ayun, medyo napahaba ang aming pag-shoutout at pagbabati. Siyempre, excited na kaming ituro sa inyong lahat. Hindi lamang kasi mga estudyante ang kasama natin, kundi may mga guro din tayo sa Filipino, talagang supportive sa kanilang mga estudyante. Shoutout din po sa inyo at saludo po kami sa inyo. At yun na nga, welcome sa ating quarter 2 unang linggo ng Filipino 9 at ang ating tatalakayin ngayon unang-una ay tungkol sa tangka at haiku. Kung saang bansa ito nagmula, malalaman natin yan mamaya. Tutor Eric? Sa pagtatapos ng online tutorial na ito, ay inaasahan na nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tangka at haiku. Nandito na po yung code, nakikita nyo na po sa inyong mga screen, nabibigyang kahulugan ang matatalinhagang mahalagang salitang ginamit sa tangka at haiku. Alam mo, Tutor Ryan, nung pinabasa mo sa akin to, ang unang pumasok sa isip ko yung programang haiku kasi naglalaro din po ako ng volleyball. Sabi ko, pero nung binasa ko, dinobleng basa ko, haiku pala. Ako, namimiss ko na po talaga rin maglaro kasi hindi po tayo makapaglaro sa ano. Pero malapit na tayo bumalik sa ating normal na sistema, no? So, normal na panahon. Pero ano nga ba ang tangka at haiku? Yan, Tutor Eric, ang tatalakayin natin ngayon. At syempre pa, ating kilalanin ang sanggunian o ang SDO kung saan nagmula ang ating sanggunian ng module na ginagamit natin ngayon. Syempre pa, mula sa SDO Coronadal City. Saludo po sa lahat ng mga guro at mga gumawa o nagsulat ng module na ito. Shoutout, palakpakan niyo po ang inyong sarili. Ayan, virtual club po sa ating sanggunian virtual ngayon ng SDO Coronadal City. Maraming salamat po. Ano po? Ayan. Pagbati po dun sa mga mag-aaral na talaga namang naitulay o naitawid po yung unang markahan kasama natin. Ayan, talagang napakasigasig nila at napakasisipag. Di ba, Tutor Ryan? Oo, at syempre nga noong mga nakaraang quarter, ang dami na nating tinalakay na mga aralin o mga panitikan. Sige. At ngayong quarter na ito ay marami pa rin tayong tatalakaying mga panitikan sa Asia. Makikilala pa natin, Tutor Eric? Pero alam mo, Tutor Ryan, habang binabasa ko yung mga comments dito, hindi pa natin natatalakay yung haiku. Haiku meron na po mga sumasagot kung ano yung ibig sabihin ng haiku. Siguradong sabi ko sa naku naman, no? Ang galing-galing naman kasi talaga. Inuunahan na nila tayo. Marahil ang ilang mga mag-aaral dito siguro mula elementarya or grade 7 ay tinalakay na kasi ito, no? So tulad ng sabi ko kanina, nung unang quarter ay tinalakay natin ang mga akda na nagmula sa Timog Silangang Asya. Tulad ng maikling kwento ng Singapore, alamat ng Thailand, tula ng Pilipinas, sanaysay ng Indonesia, at syempre pa ang tula ng Pilipinas. Talaga namang nakakonsentrate po yung ating unang markahan sa mga maiikling kwento ng mga bansa na matatagpuan sa Timog Silangang Asya, Tutor Ryan, no?
Yes, excited na daw si Haiko na pati si Kerubin Gabriel Villamor matutuhan at malaman ang about sa haiku. Yan. Yun at sabi ko nga Tutor Eric kapansin-pansin na yung ilang mga mag-aaral dito ay hindi na kumbaga familiar na sa salitang o sa katawagang haiku dahil nung Filipino 8 ay maaari o tinalakay na talaga ito. Noong meron tayong dalawang pangunahing maikling tula, yun na nga ang haiku na may sukat na 575 o 755 na pantig sa bawat linya, gayon din ang tanaga na may sukat naman na 7777 bawat linya o taludtod sa bawat linya ng pantig sa bawat taludtod. Ayan, Ayun Tutor po, Eric. lilinawin lang po namin ni Tutor Ryan ha, ang 575, 755 sa haiku at 7777 ay bilang po ng pantig at hindi po yan mga numero na dapat itaya natin sa loto dahil Oo, wala pang nananalo. Ayun. Oo. Tandaan Yung niyo po iba yun, ang nagtataka, bilang ano po kaya, ng bakit kaya pantig. may, Talaga namang siguro nag-iisip, bakit kaya may mathematics dyan sa Filipino na yan, no? Yun. Sige, Tutor Eric, diretso Opo. tayo. Ayan, alam kong kaya na nung mga mag-aaral na nanonood at kasalukuyang nakikinig at nanonood sa atin na mabuo at masuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tulang, tangka at haiku. May kaugnayan ito sa dati mong kaalaman. Katulad nga ng sinabi mo, Tutor Ryan, kanina, ito po ay galing po sa talakayan o paksa simula nung kanilang ikawalong baitang. Kaya patungkol sa tulang binigkas gamit ang tamang antala, diin at tono, makagawa kayo ng tula na may matatalinhagang salita. Sa tingin ko, Tutor Ryan, hindi mahirap sa mga mag-aaral ng ikasyam na baitang nakasalukuya at laging nanonood sa atin ang gumawa ng mga matatalinhagang Sila salita. pa ba? Subok na natin yan, lalo na nung tinalakay natin yung puting kalapati. Di ba, Tutor Ryan, talagang ang dami natin nalaman. Yes, nakakatuwa yun. Ang dami. Exciting talaga yung mga tinalakay ng first quarter. At syempre, sa second quarter, exciting din o kapanapanabik din ang ating tatalakayin. At syempre pa, Tutor Eric, bago ko malimutan dahil binanggit mo kanina yung tutor, yung first quarter, pinasasalamatan lahat natin ang lahat ng mga mag-aaral, lalong-lalo na ang mga sumusubaybay sa Itulay Filipino 9 sapagkat ang inyo pong lingkod kasama si Tutor Eric ay kinilala bilang Exemplary Tutor Awardee ng first quarter. Palakpakan naman dyan. Congratulations, Talagang, Tutor Eric. At opo, congratulations din sa lahat. Diba? Congratulations din po, Tutor Ryan. At hindi po natin makakamit o makukuha ang karangalang ito kung hindi dahil sa mga mag-aaral, sa mga guro na laging sumusubaybay sa atin at talaga namang nakakapag-motivate po sa atin, no? Na magturo, na masigla, syempre. at buong kagalingan sa asignaturang Pilipino. Nakaka-inspire. At syempre, sana magtuloy-tuloy tayo sa lahat ng mga mag-aaral magmula sa first quarter, second quarter, third quarter hanggang sa katapusan. Sama-sama tayo sa ating pagkatuto sa Filipino 9 sa tulong ng inyong mga guro o tutor na kami, si Tutor Ryan at si Tutor Eric. Ayan. So ngayon, hapong ito ay aalamin natin ang kilalang tula ng bansang Japan. Sino ba sa inyo ang nakarating na ng Japan? Maikli ang mga ito, ngunit buo na ang diwa o thought at nagpapahayag ng masidhing damdamin. Gayon din ito'y tinatawag na tangka at haiku. Kahawig ito ng tinalakay ng grade 8 na tanaga. Ibig sabihin, Tutor Ryan, Pilipino. kapag ka masidhing damdamin, ibig sabihin, naglalaman ito ng galit, poot, sobrang saya. May kinalaman ang emosyon, di ba? May kinalaman ang emosyon. Kapag tayo syempre ay nagko-compose o bumubuo ng tula, no, laging may kinalaman ng ating damdamin at emosyon. At talaga naman yun po ang Sige. pinaka-importante na maibahagi natin sa mga mambabasa ng mga masterpiece na ginagawa natin. Yung emosyon talaga dapat natin maibigay sa kanila. Bago tayo magkaroon ng panimulang gawain, last na, gusto ko rin batiin si
Ma'am Joan Basco, isa sa mga guro ng ating mga mag-aaral dito sa Itulay. Maraming salamat Ma'am Joan Basco kasi last year nakikita ko na talaga na very supportive at ang kanyang mga mag-aaral ay hinahayaan niyang matuto dito sa ating Itulay sessions. Gayon din ang lahat ng mga mag-aaral. Congratulations daw sa ating dalawa. Iyon. Yun, salamat Sige. po. Salamat din po, Ma'am Joanne Basco. Mm-mm. At para po sa ating panimulang gawain, ano po ang gagawin natin? Mm-mm. Piliin lamang po ang Mm-mm. titik ng tamang sagot at Titik. isulat sa sagutang papel. O, Tutor Ryan, siguro Oh, dito lang syempre. po sa ating comment section. Pwedeng. Oo, pwedeng sa ating comment section tulad ng nakagawian natin, ang inyong sagot ay i-comment sa ating comment section para mabasa at makita natin. Una, sige na, Tutor Eric, simulan na natin. Simulan mo. Ayan, unang bilang. Ano ang paksa ng haiku? Iyong galangin, ang asawa'y yakapin, huwag bugbugin, huwag nang buksan lahat ng nakaraan, walang sumbatan. Planong pamilya ay dapat ginawa ng mag-asawa. Ito ba'y A, buhay may asawa? B, pagpaplano ng pamilya? C, ang pag-aasawa? O D, pag-aaruga ng Pag-aasawa. pamilya? Ano kaya ang paksa ng haiku na binasa ko, Tutor Ryan? Ano kaya? Antayin natin yung mga Buhay sagot. may asawa, pagpaplano ng pamilya, ang pag-aasawa, o di kaya di pag-aaruga ng pamilya. May mga sagot na ba ang ating mahusay na tuti? Sabi Ayun ni sa Darlene, D. Kerubin, C. sabi ni Dayan, A. Dayan, A. Sige nga. Iba-iba ang sagot nila, Mm-mm. Tutor Ryan. Si Iba-iba. Isabela May Simula de pa la lang yan, Cruz. ha? Si Isabela May de la Sige, Cruz. ano nga kaya? Tingnan natin, Tutor Ryan. Mm-mm. Letter, Ang tamang sagot? ayan, ay letrang C. Ang paksa ng haiku na nakita natin sa Pag-aasawa. unang bilang ay tungkol sa pag-aasawa. Ayan. O kaya kayo mga grade 9 students, hindi basta-bastang pumapasok sa buhay pag-aasawa Ayan, so talagang dito pa lang sa sample na ito, meron na tayong halimbawa ng talagang pag-express o pagpapahayag ng damdamin. Oo, tama Ikalawa, kayo diyan, ako Tutor na, Ryan. Dapat ang yes, pag-aasawa ay tama. hindi parang kanin na sinusubo lang tapos niluluwa na. Subo at kapag napaso ay iluluwa. Ayan. Talaga naman lagi natin itong naririnig sa ating mga magulang at mga nakatatanda. Ikalawa, basahin ko na ito, Tutor Eric. Ikalawa, ang tula sa bilang 3 ay binubuo ng ilang taludtod o linya ang bawat saknong. Tingnan natin ang ikatlong saknong. Planong pamilya ay dapat ginawa ng mag-asawa. Ito ba ay mayroong bilang na tuludtod o linya na A, 4, B, 7, C, 17, o D, 3? Ano kaya ang mga sagot, Tutor Tutor Eric? Ryan, may sagot May na si nakakuha kayo Abigail agad? Raila Manyalak. Mm-mm. Ang sagot niya ay letter D, ganun din si Kyla Cepeda. D. Mm-mm. Habang si Darlene, letter D. Letter D. Letter B. Letter B daw, 7. Si Isabela May de Tula. la Cruz naman, letter D ang tamang sagot. Tignan natin, Tutor Ryan, kung anong tamang sagot dito. Tingnan natin. 3. Tula sa bilang 3 ay binubuo ng ilang taludtod o linya line. Planong pamilya dapat ginawa ng mag-asawa kaya ang tamang sagot ay titik Tatlong D. linya. 3, di ba? Tama. Bawat linya. Kanina nagbibilang pa ako, Tutor Ryan. Yung pati Congratulations, pala binibilang Kerwin. ko. Tama. Oo. Linya. Aloko mo ako doon, Tutor Ikaw Ryan, ha? naman. O, sige. Anong uri ng Kakalito, no? katutubong tula ng mga Hapon ang nasa itaas? Payapa at tahimik, ang araw ng tagsibol, maaliwalas bakit ang cherry blossoms naging mabuhay? A. Ambahan. B. Haiku. C. Tanaga. D. Tangka. Ano kayang uri ng katutubong tula ng mga Hapon ang nasa itaas? Ayan, binasa ko po. Tingnan natin. Ang bibilis naman talaga, Tutor Ryan, ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang na nanonood sa atin Pamilyar ngayon. na sila Basta siguro kaagad. dito Oo. Sabi ni Kerubin B, Kyla B, Darlene B, parehas B.
Isabella B. Diane B. Ano nga ba, Tutor Eric? Ayan, nabibilang na po ako kanina pa Kelvin B. Anong uri ng katutubong tula? Ito ay tangka. Titik D. Tangka. Titik D. Ayun, titik D. Alright, Okay. sige. Ika-apat. Sa parehong tula, ano ang kabuuang bilang ng pantig? Ito na yung binibilang mo, Tutor Eric. Ilan o ano ang kabuuang bilang ng pantig sa saknong na ito? A. 21, B. 35, C. 31, o titik D. 2 o dalawa. Anong tamang sagot, mga mag-aaral? Tingnan Basta ako, Tutor natin. Ryan, kanina ko pa alam Abigail yung C. tamang sagot dyan kasi kanina pa ako nagbibilang. Oo, ikaw pa ba? Mathematician ka no? Alright, sige. Si Nauna na. Abigail C. Ako nga, bilangin Ano ko po rin mga niya. sagot nila? Tama po ba yung sagot Sige. ko? Ano nga ba ang tamang sagot? Abigail C, Isabella D, C, karamihan C. Sige, ano nga ba, Tutor Eric? Tama po yung bilang 31 ko. sa kabuang bilang. Tama. Ang galing naman ni Tutor Eric. Palakpakan niyo si Tutor Eric. Kasi tatlong 7, So, kasi meron tatlong tayong 7 po, 21. 7. tapos plus 10. Tapos? 31. Pero hindi po tayo math. 31. No, may integration ng math, no? Ikalima, Ayun. Tutor Eric, bilang Sa panghuling kaparehas tanong. po na tanong, ano ang sukat ng bawat taludtod o linya ng tula? A. 57577, B. 77575, C. 57577, o D. 77755. Napakadali, Tutor Ryan, no? Sige, napakadali. Bawat linya o taludtod, ilan? Tingnan natin. Hello, Dennis. Abigail B. Abigail B. Dayan, si Kyla A. Magkakaiba pero karamihan ay titik B. Ano nga kaya? Ayan, Tutor Tutor Ryan, Eric. i-reveal na natin kung ano yung tamang sagot. Tama naman Reveal sila, Tutor the Ryan. answer. Tama. 77575 ang tamang sagot. Hindi ito loto ha. Palakpakan ninyo ang inyong sarili dahil alam namin ni Tutor Eric na nasagutan nyo ng maayos ang ating mulang gawain. Ngunit kung hindi naman, ay syempre huwag kayong mag-alala dahil kami ngayon nandito upang tulungan kayong matutuhan ang ating paksang tatalakayin ngayong hapon. Samahan nyo kami, kaya simulan na natin. Alam namin handang-handa na kayo at excited o nasasabik na kayo kanina pa. Tutor Eric, Talagang hindi na natin kailangan tanungin, Tutor Ryan. Alam natin na sabik na sabik lagi yung mga mag-aaral na nanonood sa atin. Ayun, Tutor Ryan. Yan. Ano nga ba Sige, yung ibig talakayin sabihin mo, ng haiku? Tutor Eric. Ayan. Ano nga ba yung haiku? Pag sinabi nating haiku, ito ay ginawa noong ika-15 siglo. Ang tulang haiku ng mga Hapon. Ika-15 siglo. Ayan. Mas maikli ang haiku dahil may 17 bilang ng pantig na may 3 linya lamang. Ito ay binubuo ng 575 o 557 na pantig sa bawat linya. Paksa nito ay ukol sa kalikasan at pag-ibig. Ayun pala ibig sabihin ng haiku, Tutor Ryan. No? Mas maikli. At merong 17 pantig na may 3 linya. Ayan, ibig sabihin, Tutor Ryan, 5 pantig, 575 o di kaya 557. Tama. Alright, sige. At ang paksa nito ay tungkol sa kalikasan at pag-ibig. Ito po yung halimbawa ng haiku. Tutor Ryan, ikaw talaga gusto kong marinig pag nagbabasa ng mga tula at mga Alright, sige. Oo. Kailangan may damdamin, may emosyon. Pero tingnan nga natin kung mabigyan ko ito ng hustisya. Halimbawa ng haiku, mga mag-aaral nating mga lodi, narito. Bayan kong sinta, buhay ay iaalay. Iyan ay tunay. Wala nang iba para sa aking sinta habang buhay pa. Talaga napakasarap pakinggan nun, Tutor Ryan, no? At nakikita talaga naman nila sa kanilang mga screen na talagang 575 na may 3
linya ang haiku. Mm-mm. Tama po, Tutor Ryan, di ba? Tingnan nga natin. Alright, tama. Sa next slide, makikita natin kung paano nga ba binibilang ang pantig. Tingnan nga natin, Tutor Eric. Ayan. Bayan kung sinta. Bilangin natin. Bayan kung sinta. 5. Tama. Sunod. Buhay ay iaalay. 7. Sa Ito. ikalawang taludtod o linya. At sa ikatlo, iyan ay tunay. 5. So, ibig sabihin, merong 5, 7, 5 7. bawat taludtod na mayroong kabuang pantig na 17. Pag 17. pinagsama-sama, 5, 7, 5, 17, no? At binubuo ng 3 linya lamang sa bawat linya o taludtod, bawat linya, no? Ay may 5, 7, 5 na pantig. Maaari rin kaya Ayan. itong magkabaliktad o magkapalit-palit, Tutor Eric? Dahil sabi daw nga dito, Tutor Eric, dapat tandaan ay Maaaring magkapalit-palit ang bilang ng pantig sa bawat linya o taludtod, ngunit kailangang tama ang kabuuan nito sa bawat saknong. Sa haiku na 17 pantig. Ibig sabihin, Tutor Ryan, sagutin ko na yung tanong mo, kahit magkapalit-palit yung bilang ng pantig, no? 575 kasi yung una nating nakita kanina. Kahit Tama. magkapalit-palit, pero ang kabuuang bilang dapat ng pantig nung 3 linya ay 17, okay lang pala yun. magkapalit-palit kahit pa yan 755, 575 o 557, walang problema. Dapat basta ang kabuang bilang ng pantig ay 17. Yan. Ayan. So, Tatandaan nyo nalaman Okay. na natin na si Tutor Ryan ay hindi lamang magaling sa asignaturang Pilipino, kundi pati sa asignaturang Sipnayan o Matematika. Talaga naman, Tutor Ryan. Talaga naman. At dumako na nga tayo bago tayo magbulahan, Tutor Eric. Dumako tayo sa ikalawang paksa o maliban sa haiku, may tinatawag tayong tangka ng bansang Japan. At ginawa nga ito ng ika-8 siglo, kung yung haiku ay ikalabing-limang siglo, 15. ngayon naman ay ika-8 siglo. Ito ay binubuo ng 31 na pantig na may 5 linya, maaaring 77 o pardon na 77755 o sa pardon na 57577 na pantig sa bawat taludtod. At pinapaksa naman itong karaniwan ay tungkol sa pagbabago o change, pag-ibig pa rin at pag-iisa. Talagang ma-express mo ang iyong emosyon damdamin kapag ikaw ay nag-iisa, 'di ba? Okay. Matanong ko muna, Tutor Eric, kapag ikaw ba ay gumagawa ng tula, saan ka mas kailan ka nakakapag-pahayag ng iyong sarili o damdamin? Kapag ikaw ba ay masaya o malungkot? Ako po, base po dun sa experience ko, Tutor Ryan, talaga naman base sa experience, no? Parang ayan, base po sa experience ko, Tutor Ryan, mas magandang makapagsulat ka ng mga masterpiece mo kung ikaw ay inspired o masaya. Inspired. Oo, Tapos masaya. kasi parang lumalabas lahat ng mga dapat mong sabihin at yung dapat mong ipaalam dun sa mga taong magbabasa ng tula mo. Mas okay sa akin na magsulat kapag ka-inspired ako o masaya. Talagang lumalabas lahat ang dapat kong ipahayag o gusto kong sabihin. Iyan. So siguro ako naman depende. Minsan naman kapag malungkot, mas nakakapaghugot ako. Kapag masaya, ganun din eh. Kapag masaya, masaya rin naman talagang magpahayag ng damdamin. Kapag ikaw ay magsusulat ng awitin, di ba? Ang awitin na tula ay halos iisa. Meron ding tawag dito, ritmo, di ba? Okay, so kaya ang ating mga mag-aral siguro ganun din, no? Oo, katunayan Tutor yan, Eric? Tutor Ryan, yung mga tulang isinusulat minsan, nilalapatan pa ng musika, di ba? Tama. Oo, ayan. Medyo Sige. mahaba-haba. Halimbawa na medyo nagkwentuhan na tayo. Tutor Eric. Mahaba-habang bilangan ko, Tutor. Ayan. So, ito sige. yung Alam kong halimbawa ng papabasa tangka. mo na naman to sa akin.
O sige. O sige, ikaw naman, Tutor Eric, ang magbasa. Sige nga. Ayan. Ito po ay halimbawa ng tangka. Ako'y uhaw na. Panahon ng pandemya. Magtulungan na. Magagandang programa. Kaligtasan mauna. Wala Yan. na kaya, Tutor So Ryan sige. eh. So gawin nating Tumigilan mas tayo. masaya dahil siguro ang tono nito ay mas masaya. So, ako'y uhaw na. Panahon ng pandemya. Magtulungan na. Magagandang programa. Kaligtasan mauna. Ayan. So sa ganitong sa screen natin, makikita natin ang kaakibat na bilang naman ng mga pantig. Ako'y uhaw na, 5. Panahon ng pandemya, 7. Magtulungan na, 5. Magagandang programa, 7. Tama. Kaligtasan mauna, 7 ulit. At may kabuuang 31 pantig sa tangka. At binubuo raw ito ng 5 taludtod. Kanina kasi 3 ang haiku, di ba? 5 naman ang taludtod nito at ang bawat taludtod o linya ay may pardo na 5, 7, 5, 7, 7 na pantig sa bawat linya o taludtod. Iyan. Tatama na yata ako sa loto. Tandaan, Tutor Eric. Pero ito, Tutor Ryan, tandaan natin na maaari ring magkapalit-palit ang bilang ng pantig sa bawat linya o taludtod, ngunit kailangang tama ang kabuuan nito sa bawat saknong sa tangka, 31 pantig. Ganun din po, katulad po nung haiku kanina, no? Doon sa 757, 77 pa, ayun. Dito po pwede rin maaari ring maging magkapalit-palit. 755, 577, 55777. Dalawang number lang to, Tutor Ryan, nauutal pa ako. Ayan. Tumpak. Pwede magkapalit-palit. Oo, tumpak. Tandaan ninyo yun, ha? Tatandaan kapag kayo magsusulat, ibang haiku sa tanka at alam nyo ba na ang tangka at haiku ay ginagamitan ng matatalinghagang salita o pahayag upang mas maging kawili-wili at kabigha-bighani ito. Matatalinhagang salita o kaya naman mabubulaklak na salita. At syempre nga naman, Tutor Eric, hindi buo ang tula o sabi ng professor ko nung ako ay nasa kolehiyo nga dahil Filipino major ako, hindi daw matatawag na tula ang isang tula kung walang matatalinhagang salita o mabubulaklak na salita, Tutor Eric. Oo nga po, di ba? Isa sa mga tanyag na manunulat talaga sa Pilipinas si Francisco Balagtas. Lalo na may naalala po ako dun sa Tama. meron po ako naalala dun sa linya na pag ikaw ang nasok sa puso ni Numan, hahamaking lahat, masunod ka lamang. Hawakin ng Yun lahat, naman masunod po. ka lamang. Tungkol sa pag-ibig yun, Talagang- Tutor Ryan. Florante at Mm-mm. Laura yun. At Oo. alam kong alam nung mga Ayun. nanonood sa atin ngayon. Oo. At talaga naman, totoo naman talaga yun, nahahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ayun na nga, ang matalinghagang salita ay malalalim na mga salitang may simpleng kahulugan o di kaya'y halos walang tiyak o kasiguraduhang ibig ipahiwatig maliban sa literal na kahulugan nito. Ito ay ginawang mga talinghaga ng inuugnay sa kung ano ang ibig sabihin ng nagsasalita, ginagamitan ng mga kasabihan, idioma at tayutay. So yun, syempre merong mga matatalinhagang salita sa idioma o idiomatic expression, tayutay o figure of speech, di ba? Syempre. Tutor Eric? Actually, nag-iisip po ako ng mga malalim na salita. Talaga matatalinhagang salita eh. Kanina pa. Ito pala yung halimbawa, Tutor Ryan. Narito yun eh. Sige. Ayan. Ito po Tutor yung mga Eric. halimbawa. Bituin ang sumilip na nangangahulugang nagbibigay liwanag. Puso yung umiti. Ang kahulugan nito ay maligaya. Araw dumungaw, ibig sabihin o kahulugan ay magandang panahon. Hindi direkta, no, Tutor Ryan? May malalim na Tama. kahulugan. Iyon. At ilan pang mga, bago tayo dumako dyan, sige, Tutor Eric, nakapag-isip ka na ba ng mga malalalim na salita o mga idiomatic expression? Tayutay? Pag sinabi natin, Tutor Ryan, ng isang tao ay may gatas pa sa labi,
Ang ibig Pasalabi. sabihin nun ay bata pa. Tama po ba? Naku, Tama. mali Tama. yata ako. Bata pa. Naka, Oh, nakakahiya dun sa ikaw mga ay duty natin. oo. Oo, marami ka pang parehas ng marami ka pang dapat kainin o kaning dapat kainin. Para eto pa, nagtatay ngang kawali, nagbibingi-bingihan, nagbibilang ng poste, walang trabaho, 'di ba? Ano pa? Itaga mo sa bato, ilista mo sa tubig. Yan yung mga karaniwang idiomatikong pahayag na mayroon tayo Pero, sa Tutor Filipino. Ryan, ang nakapukaw sa Mm. attention ko dun sa sinabi mong nagtetengang kawali kasi maraming batang ganyan ngayon kaya dapat hindi sila nagtetengang kawali Mm. lalo na kapag inuutusan sila ng kanilang mga magulang at para sa Negatibo. Mm. ikabubuti naman nila yun, di ba? Oo. Anong ginagawa? Busy, kunyari nag-online class, yun pala, nag-mobile legends lang naman ha, nagbibingi-bingihan kayo kapag kayo'y inuutusan. Bawal yon, pangit na kaugalian natin Huwag yon, no? tayong Oo, magtengang kawali, sabi ni Tutor Ryan. Ayan. tama. O Mm-mm. ito na, Tutor Ryan. Ayan, sige. Dahil may mukha ko rito, sige, sa bahaging ito, masusubok natin ang inyong kaalaman sa paksang ating tinalakay kanina. Panuto, Tutor Eric, piliin ang titik ng tamang sagot at i-comment lamang sa ating comment box ang inyong sagot at aming babasahin ito. Excited na ako, Tutor Eric. Una, ikaw, Tutor Eric. Ayan. Ito ay binubuo ng 3 linya at bawat linya o taludtod ay may 575 na pantig. Dali May lang to kung kabuuang talagang narinig. 17 na pantig ang bawat saknong. A. Haiku, Mm-mm. B. Ambahan, C. Haiku. Tanaga, Haiku D. talaga, Tutor Eric. Haiku! Haiku po pala, sorry. Naman. Ayan. A. Haiku, B. Ambahan, C. Tanaga, o D. Tangka. Pasensya na po kayo kasi Ano kaya abutan ang po ako tamang ng sagot? Haiku. 5, 4, 3, 2, and 1. Sabi ni Jarem, haiku. Angelica, haiku, letter A o titik A. Dennis A, Kerubin A. Francine, Abigail, Kerubin, parehas haiku, Jarem. Darlene, Princess, aba. Ang Walang tamang mali, sagot nga Tutor naman ay Ryan. haiku. Yan. Walang Talagang mali. nakinig silang mabuti, no? Walang mali. Lahat kayo, tama. Kaya palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Sa unang tanong pa lamang yan, ha? Ikalawa, paano mo Paano mo? malalaman na ang tangka ang tula? Paano mo malalaman na tangka ang tula? A. May 5 taludtod na binubuo ng 17 pantig na may paraan o pardon na 575 o 557 o 755. B. May 5 taludtod na binubuo ng 31 pantig na may pardon na 57577 o magkakabalbaligtad. C. May 3 taludtod na binubuo ng 12 pantig na may pardon na 444 o 822 o 282. O titik D, may 3 taludtod na binubuo ng 14 na pantig na may pardon na 545 o 455 o 554. Ano kaya ang tamang sagot in 5, 4, 3, 2, and 1? Sige nga, Tutor Tutor Ryan, bago Eric, ko meron na i-reveal bang yung tamang nakapagsagot? Opo, bago ko i-reveal yung Mm-mm. tamang sagot, Tutor Ryan, nagbabasa ka pa lang ng choice mo ng letter Mm-mm. A, may mga sagot na yung mga bata. Oh, iba talaga ang Filipino 9. At ang Diba, tamang Tutor sagot Ryan? na-reveal na ng Tutor Eric. Letter Titik B. B, tama na naman sila. Aba, tama na naman sila, Tutor Eric, ang huhusay. Dito naman po Makaka-perfect tayo, yata Tutor sila ng Ryan, sa sagot. pangatlo. Yes. Ayan. Ano ang kinaiba ng tanka sa haiku? Haiku na, Tutor Ryan, ha? A. Hindi Tula na na may haiku. 5 taludtod na binubuo ng 75757 na pantig. Tula na may tig 5 taludtod ang bawat saknong at may 7 pantig. C. Tula na may 4 na taludtod at binubuo ng 8 pantig. O D. Tula na may 5 taludtod na may 77777 na pantig. Napagod ako doon, Tutor Ryan. 7777. Diba? 7, 7. Ibang Tingnan mo, 7 sa Tutor Ryan. bawat taludtod. May sagot na talaga sila. Nagbabasa pa lang May tayo sagot ng na tanong. sila. Talaga naman ang Pero may, gagaling nila. oo, pero mayroong pagkakaiba na, no? Dennis A, Kerubin B, Dennis Francine A, Darlene B, Princess A, Jarem 3,
Alright. So sige, may A, may B. Ano kaya ang tamang sagot? Ang Smiley si tamang sagot, Charlene. Tutor Ryan, ay letrang A, Ay, tula na titik may A limang na may taludtod. limang taludtod. Bubuo ng Mm-mm. 75757 na pantig. 757 na pantig. Yan, ang tamang sagot. Kaya, yun, nakakuha pa rin si Kerubin, si Leonila, Abigail, Dennis ng tamang sagot. Ikaapat, tingnan natin. Wag muna i-reveal, Tutor Eric Oo. ang sagot. Ang daya, Tutor Ryan. Alin? Sige na, pakibasa na, ayoko na. Oo. Sige, wag na natin Alin sa hintayin. sumusunod? Alin sa sumusunod ang kasing kahulugan ng sinalangguhitang salita sa haiku? Lakbay ng hirap, pangarap ng naglayag, tuyong lupain. A. Pagtupad sa pangarap. B. Pagtitiis para sa pangarap. C. Nagdarasal na makamtan ang pangarap. O titik D. Malayo ang tingin. Eto, sino kaya ang makakatama ng tamang sagot o makakakuha ng tamang sagot sa tanong na to? So, syempre, tingnan natin, Kerubin, na mali pa ako ng pindot sa number 3 po. Angelica B, Abigail A, Dennis A, Darlene A, Jerem A. Nako, nakita nyo ba yung yung ni-reveal ni Tutor Eric na sagot Ang daya. kanina? Tutor Ryan, may, yung question number 4 may teaser. Nakita Pero nila, tama nga kaya ang sagot, Tutor Eric. Tingnan nga natin. Titik Tutor Ryan, hindi B, nila nakita. pagtitiis para sa hindi nyo pa rin nakita at honest pa din kayo, no? Okay. Titik B, pagtitiis para sa pangarap. Ano? Kahit mahirap, patuloy na nilalakbay. Para sa pangarap tayo magtitiis. Ikalima, Tutor Eric. Angka, napakalayo pa nga, wakas ng paglalakbay, sa lilim ng puno, tag-init noon, gulo ang isip. Anong ibig sabihin ng salitang may salungguhit na o wakas ng paglalakbay? A. May patutunguhan. B. Pagtitiis para sa pangarap. C. Nagdarasal na makamtan ang pangarap. O D. Malayo ang tingin. Ano kayang ibig sabihin ng Tutor Ryan? May mga sumasagot. Malayo ang tingin. Pero malapit din. Ano kaya ang kasigkahulugan ng may salungguhit na salita sa tulang tangka, wakas ng paglalakbay? May patutunguhan, pagtitiis para sa pangarap, nagdarasal na makamtan ng pangarap, o malayo ang tingin? 5, 4, 3, 2, 1. Ayun, okay na. Ang tamang sagot ay Malayo ang tingin, pero malapit. malayo ang tingin. Wakas ng paglalakbay. Talagang tinitingnan na kasi ang wakas ng paglalakbay. Malayo ang kanyang tingin. Ang tama ay si Princess, Yunila C, Darlene D, nakaabot pa si Tom D. Yan. Siguro may mga nakakuha ng perfect score. Kaya palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Yon. 5 tamang sagot. Sino kaya nakakuha ng 5? 4, 3, 2, 1, o walang nakakuhang tamang sagot? Alright, so ngunit gayon pa man, ayos lamang yan. Tama ako din hindi ako naniniwalang wala silang nakuhang tamang sagot. Kaya palakpakan ninyo ang inyong sarili, binabati namin kayo sapagkat mahusay ninyong nasagot ang mga katanungan. Batid namin yan. Alright, Tutor Ryan, dumako na tayo sa takdang gawain. Ito po ang panuto, dagdagan ng isang saknong upang mabuo ang diwa sa bawat uri ng tula at sagutin ang sumusunod na katanungan. Ayan, sa tangka. Sa tangka at haiku. Sa tangka, dadagdagan mo nyo daw ng isang ng sunod na saknong, ha? Okay, so sabi dito sa tangka, ang tangka ay ako'y uhaw na. Panahon ng pandemya, magtulungan na, magagandang programa, kaligtasan, mauna. So ano kaya ang maaari nyong idagdag na saknong? Ikaw naman sa haiku, Tutor Para Eric. naman po sa haiku, bayan kong sinta, buhay ay iaalay. Iyan ay tunay,
wala nang iba para sa akin sinta habang buhay pa. Alam kong hindi sila mahihirapan dito, Tutor Ryan, dahil ipinaliwanag natin Mm-mm. isa-isa kung papaano gumawa ng tangka at haiku Tama, Tutor sa Eric. paraan Alam ng kong pagbilang ng magagawa nila panting. yan. Di ba, Tutor Ryan? Yes. At syempre, ipadala lamang ang may mga tanong. Una, tungkol saan ang dalawang tula? So nakumpleto ninyo ang tangka at haiku. Tungkol saan kaya ito ang dalawang tula na binasa namin? Ikalawa, ano-ano ang mga mahalagang kaisipan na natutuhan nyo mula rito? At ikatlo, ano ang kahulugan ng kaisipang iyong natutuhan sa tula na magagamit ninyo sa inyong buhay? Magbigay kayo ng isang patunay. At At syempre, Tutor kapag Eric, nasagutan na nila to, Tutor Ryan, sagot mo, i-share mo, wag lamang pong kakalimutan na i-post ang inyong mga sagot sa Facebook at gamitin ang hashtag Filipino9, hashtag Itulay Level Up, at hashtag Tutor Rai at Eric. yan, gumamit kayo ng hashtag ha para pag nakita namin, kumbaga makita namin agad ang inyong mga kasagutan. Ayun, binabati natin ang ating mga cuties ngayong quarter 2 sa Filipino 9 dahil matagumpay na ninyong natapos ang araling ito. Yehey! Alam pong matagumpay, Mahusay. Tutor Ryan, dahil nakita ko yung mga score nila dito. Abay, walang bumaba yata sa Oo, no. 4 ang tamang Tama. sagot. Mm-mm. Grabe, ang Mayroong gagaling tatlo, talaga. pero okay lang. Alright, so sa susunod na talakayan natin, sa susunod na linggo ay pag-uusapan o tatalakayan naman natin ang panitikang Asyano Pabula sa quarter 2. Napansin ako, Tutor Eric. Sorry. Malikabok. Alright, sige. Ayan. Ito po Ayan. ay ikalawang linggo ng ikalawang markahan. Katulad nga po ng sinabi namin ni Tutor Ryan kanina, napakabilis po ng araw at panahon. Tayo po ay nasa ikalawang markahan, module 2 na sa susunod na linggo. At ang pag-aaralan po natin sa susunod na Miyerkules ay tungkol sa panitikang Asyano, ang mga pabula. Alright, so muli, ako si Tutor Ryan, ang inyo isa sa mga tutors na laging makakasama ninyo at makaka-jamming ninyo sa Filipino 9 online tutorial tuwing Miyerkules alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. At ako naman po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan, isa rin sa mga makakasama ninyo tuwing araw ng Miyerkules alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Muli po, nagpapasalamat po kami sa mga aktibong bata ng ikasyam na baitang sa buong Pilipinas na laging nakasubaybay at laging nanonood po sa ating programa. Ayan. Kapag meron po tayong Ayan. komento at suggestion, Tutor Ryan, saan ba ipapadala? Ayan. So para sa anumang komento o anumang suhestyon, mag-email sa ating edtech@deped.gov.ph o kaya naman i-scan ang ating QR code para madali ninyong ma-access ang ating feedback form. At syempre, basahin ko lang to. Magandang hapon po at masaya po ang lesson topic po ngayon po. Thank you po at may natutuhan na naman po ako. Thank you, Kerubin. Thank you, Sheila. At thank you sa lahat ng ating mga mag-aaral sa Luzon, Visayas, Mindanao. At abangan sa susunod. Ayun po, Ang ating mahusay matutunghayan na po tutor. natin sa susunod na kabanata po ng ating Itulay Filipino series. Ngayong Miyerkules, si Tutor Pam mula sa SDO Caloocan at si Tutor Donna ng SDO Las Piñas. Sila pong dalawa po lamang sa mga mahuhusay na tutor ng asignaturang Pilipino dito sa ating Itulay online tutorial. Ayan. Muli, paalam at mag-ingat po tayong lahat. Kami po ang kaagapay nyo sa asignaturang Pilipino. Paalam po!